mong magaling yung mekaniko para i-adjust yung putang inang trip mo. Di ba? May bagay, walang pattern eh. Siguro, spending habits nila may pattern. Pero may mga tao, talagang trip lang talaga yung pagiging random eh. Siguro, masarap kasi talaga yun eh. Yung feeling of adventure na may bagay na binili ka na hindi mo naman sigurado kung papakinabangan mo o hindi, tapos tsaka mo na lang iisipin kung paano pakinabang nun pag dumating na lang sa bahay nyo. Pero totoo nga, may pattern yung ibang mga bagay katulad ng spending habits ng mga tao. Mapapansin mo, karamihan sa mga tao, lalo na empleyado, ang spending habit, kikita, uubusin, kikita, uubusin, kikita, uubusin, kikita, uubusin. Somewhere along those line, mag-aanak sila, tapos ulitin lang ulit nila yung pattern, kikita, uubusin yung pera, kikita, uubusin yung pera. Tapos dati, papunta sa capriccio luho nila, pero yung anak nila, na iba lang yung luho, pero yung spending habit, parehas pa rin. Kikita, uubusin, kikita, uubusin. Ano specific na tanong mo tungkol dun? Ano sir, ano po yung maipapayo nyo sa katulad ko na 7 years old o mas bata pa sa akin? Ano po yung pinakamagandang pattern na gawin namin sa buhay namin para maabot namin gusto namin maabot sa buhay? Unahin mo munang alamin kung ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo. Yun muna unahin mo. Unahin mo munang alamin kung ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo. Tapos go full speed ahead from there. Yun na mismo yun. Kasi wala namang iba eh. There's no other way to go about it. Hindi naman ganun kakomplikado buhay, brother eh. Ang tanong mo sa akin kung paano matutupad yung mga bagay na gusto mo mangyari, ano ba ang mapapayo ko sa'yo? Simple, alamin mo muna eksakto kung ano gusto mo bang mangyari. Tapos tanongin mo muna sa sarili mo, yan bang gusto mo mangyari sa buhay mo, practical ba o hindi? Pag practical, alam mo na, go full speed ahead. Pag hindi practical o hindi masyadong practical o hindi ka sigurado kung practical ba yan o hindi, dahan-dahan ka lang muna. Kasi tinan mo, katulad yung iba, kapag di ba, nakikita ninyo, usong-usong yung teenage pregnancy eh, di ba? Pero hindi lang naman teenage pregnancy eh. Karamihan sa mga pregnancy, kung hindi niyo napapansin sa lipunan, and I don't have the statistics on this, pero mapapansin niyo naman eh, tanong mo yung kapitbahay mo, yung bang anak nila, pinlano nila, karamihan hindi. Yung mga kaibigan mo, tanong mo kung yung mga anak ba nila, pinlano ba nila, karamihan hindi. Tanong mo yung mga total stranger kung yung anak ba nila, pinlano nila, karamihan hindi. O alam mo na ngayon, huwag ka ngayon babanat ng mga bagay na alam mong ikakabagsak mo paglipas ng panahon na hindi ka sigurado kung tama ba yung ginagawa mo o mali. Ngayon, kung gusto mo makarating doon sa kung saan mo man gustong patunguhan, ingatan mo lang yung sarili mo sa mga pagkakamali na habang buhay mong pagdudusahan. Hindi naman pagsisisihan, pero pagdudusahan. Katulad ng pag-aanak, habang buhay mong pagdudusahan yan eh. Maliban na lang siguro, magaling ka talaga dun sa konsepto ng pag-aalaga ng bata dahil bata ka pa lang, pinapractice ka na kung paano mag-alaga ng bata. Yung kahit pa paano, medyo siguro 18 o 20 years ka lang magdudusa ron. Pagkatapos nun, may sariling buhay na yung bata and then you go full speed ahead dun sa kung ano man ang pangarap mo later part of your life. Baka pwede mo pang isabay along the way habang nag-aalaga ka ng bata. Pero karamihan sa mga tao, lalo na sa mga Pilipino, hindi naman talaga pinaplano yung pag-aanak eh. Tapos kapag may anak na sila, nakaharang na ngayon yung konsepto ng anak nila para sana may marating sila sa buhay. Ako naman, ito naman ang suggestion ko. Sa mga may anak na, siguraduhin ninyo na kayo mismo ang idolo ng anak ninyo. Banatan nyo muna yung pangarap ninyo. Kasi maisasabay mo naman yung bata kasabay ng pagbira mo sa pangarap mo eh. Halimbawa, habang nagko-call center ka sa gabi, ano ba naman yung alas 9 ng umaga, kung lalabas ka ng alas 8 ng umaga, mag-TESDA ka muna. 3 oras lang naman yung kurso ron. Tignan mo kung ano yung lalapat sa schedule mo, makapag-aral ka ng extra activity o ang tawag nila, extracurricular activities sa eskwelahan. Makapag-aral ka ng extra na bagay na makakakuha ka ng NC2 na yun ngayon yung magdadagdag ng kita mo kung sakali man. Even better, kung kaya mo sa mismong trabaho mo, meron silang mga opportunity para matuto ka, katulad ng train the trainers, di ba? Pwede kayong mag-subscribe sa mga ganung bagay sa opisina ninyo kung sakali mang meron silang opportunity para lumawak ka. Ang sikreto sa buhay nasa pagpapalalim, brother. So wala pa rin ako ibang ma-advise katulad din ng dati ko pang ina-advise yung 3 pillars ng Project 1M. Tatalinuhan mo, pagtatrabahuhan mo ng gusto, tapos pag-iipunan mo. Kasi hindi lang naman tungkol sa pera yung 3 pillars na yan eh. Kung gusto mong tumalino, edi mag-ipon ka ng karunungan. Kung gusto mong gumanda laman ng resume mo, edi mag-ipon ka ng experience. Kung gusto mong dumami pera mo, edi mag-ipon ka ng pera. Kung gusto mo dumami anak mo, di mag-ipon ka ng bata. Kaya sagot ko rin, brother. Follow-up question. So sir, may ano po kasi, bali, nakapag-test na po kasi ako, may mga training na ako, ganyan. Good. Tapos,
Sa ngayon, ang trabaho ko naman may mga gusto kong gawin pero hindi ko mabigyang focus. Distracted ka. Hanapin mo ngayon kung nasan yung sobrang oras Opo. mo. Hahanapin mo kung nasan ang sobrang oras mo. Tapos ilalagay mo dun sa mga bagay na dapat mo talagang ginagawa. Distracted ka, brother. Hanapin mo kung saan napupunta. Baka naman nasosobrang ka na sa paglulolo. O baka sobra ka sa ML. O baka sobra ka sa scroll sa TikTok. Gano, mindless scrolling. Brain rot. Hahanapin mo kung saan napupunta ang sobrang oras mo. Ito, para katulad sa akin, may mga pagkakataon di ako nakakapagbasa ng libro eh. O ngayon, hinahanap ko ngayon, nasa sobrang oras ko. Nakita ko, nasa ML. May mga Sir, pagkakataon. Hindi ako dapat. Ayun. gusto ko po sana ano, sir. Isa po sa, ito po sir, last na tanong na. Okay. Ano po yung sekreto niyo sir para po makapag-focus kayo sa pagbabasa? Skill na yan. Teka lang. Ano ba to? Bakit ganito? Kaya pala. Okay. May naglo-load. Tapos sir, Di pa ako tapos, brother. paano po? Ano? Ganun, mamaya na. Ay, Dali lang. sorry po. Hold your horses. Relax ka lang. So, ngayon, yung konsepto ng pagtitiis, hindi birong skill yan. Ang tawag nga nila sa English, patience is a virtue. Hindi birong skill yung konsepto ng pagtitiis. Hindi nyo alam kung gaano karaming karunungan na makukuha mo sa konsepto ng pagtitiis alone. Yun lang mismong konsepto ng pagtitiis. Isipin mong tiisin mo lang yung kaburingan ng mga libro. Tignan mo kung gaano karaming pinto ng karunungan ang mabubuksan para sa'yo. Tiisin mo nga lang yung kaburingan ng pakikipag-uusap sa isang matalinong tao. In case hindi ninyo alam, boring makipag-uusap sa matalinong tao. Bakit? Kasi maraming sinasabi itong matalinong tao na mga bagay na baka hindi mo naiintindihan. So, tas dahil hindi mo naiintindihan, lumilipad ang utak mo. Tignan mo, pansinin mo. Nakita mo? So, nakita mo yung kaninang viewers. Nakita mo 500 mahigit kanina, di ba? Tapos dito naman sa kabila, 100 plus kanina, di ba? O, ngayon, nung magsimula ngayon ako sumagot ng mga tanong, dahil yung pagsagot ko sa tanong ngayon, medyo mababa pa yung energy, nakita mo, nababagot yung mga tao. Ayan, no? Nakikita mo, 77 Nawawala, dito, 76 dito, 300 dito. Pero pag tingnan mo, pag nag-akit ako ng basher dito, tignan mo, ayan ngayon, biglang entertain ngayon yung mga tao, biglang libo ngayon yung views. Abot na naman ng libo yan. Kasi nakikita nyo naman yun eh. Ito average 300 eh, di ba? Pero pag nag-akit ako ng basher, umaabot ng 3,000 yan. Mamaya na ako mag-akit ng basher kapag medyo umiinit na yung conversation. Pero for now, masarap yung sensible muna pansamantala. Okay, going back sa pinag-uusapan natin, tungkol dun sa tungkol sa kaburingan, pag tiniis mo ang kaburingan, brother, malayo mararating mo sa buhay. Tingnan mo, pakita ko lang sa inyo Pakita ko lang sa inyo pruwebang malayo mararating mo sa buhay. Sa mga nakikinig ngayon, YouTube, TikTok, isa pang TikTok, dalawa tong TikTok eh. Akin muna attention. Meron akong ituturo sa inyo na isa sa mga pinakamalalaking pakinabang pag natuto kang magtiis ng kaburingan. Isa sa pinakamalalaking pakinabang ito na baka hindi nyo lang napansin. Baka hindi nyo napapansin ito. Pero, isa sa mga pinakamalalaking pakinabang nang matuto ka ng pagtitiis ng kaburingan, yung konsepto ng pag-iipon. Gusto mong yumaman, matuto kang tiisin yung kaburingan ng pag-iipon. Sobrang boring ng pag-iipon. Diretsahan, yung konsepto ng pagyaman, hindi yan katulad ng nakikita nyo sa social media. Hindi. Yang nakikita ninyo sa social media na konsepto ng pagyaman, kayabangan yung nakikita ninyo. Hindi yan ang totoong konsepto ng pagyaman. Hindi. Yung nakikita nyo, drive sila ng sports car, nagpupunta sila sa mga hotel-hotel, nagtutobako. Hindi yan ang itsura ng pagyaman. Hindi yan ang itsura ng pagyaman. Yan yung produkto ng pagyaman. Produkto yan. Pero hindi yan ang proseso ng pagyaman. Hindi. Ang proseso ng pagyaman, titiisin mo yung kaburingan na araw-araw kang tumatrabaho ng putang inang boring na trabahong hindi mo matiis, tapos iipunin mo yung pera na kahit anong makita mo sa TikTok na scroll mo, kahit anong makita mo sa YouTube na scroll mo, kahit anong makita mo sa Shopee na scroll mo, hindi ka maglalabas ng pera sa mga bagay na alam mong hindi dapat paglabasan ng pera. Yan ang isa sa mga hindi birong kapangyarihan ng pagtitiis ng kaburingan. Yung konsepto na tatalino ka, yayaman ka, at lahat ng gusto mo matutupad mo. Matuto ka lang nung simpleng konseptong tiisin mo lang muna ang kaburingan. Hindi matutunan yan ng marami. Kaya tingnan mo, isa sa mga pruweba ko sa'yo hindi matutunan ng marami yan, ang hirap ituro niyan tiisin mo kaburingan. In case hindi nyo alam, napakahirap ituro ng tiisin mo yung kaburingan.
Bakit? Kasi dito lang sa Project 1M eh. Nakita nyo kung gaano karami nag-aawol dito, di ba? Bakit? Kasi yung paggawa nga kasi ng pera, napaka-boring yan. Naka-stay in ka rito, hindi mo nakikita asawa mo, wala kang kantot, hindi mo nakikita pamilya mo, hindi mo mayakap yung anak mo, nandito ka lang, nagtatrabaho. Para saan? Para makita mo kung paano ginagawa 1,000,000. Nung umpisa, yun yung target, makita nila kung paano ginagawa 1,000,000. Nung nakita na nila, hindi pala nila kayang tiisin, kaya nag-aawol. Yun eh. Panggabi yung trabaho rito, tapos naka-stay in ka pa, tapos you have to deal with the stupidity of yourself na kailangan mong matutunan lahat ng proseso dito habang bago ka pa lang. Hindi nila matiis yun, kaya sila nag-aalisan. Isama mo na rin yung bunganga ko kapag paulit-ulit ang instruction na pipikon ako. Sama mo na rin yun. Hindi biro yung pagtitiis ng kaburingan. Pero hindi rin naman biro yung reward kapag ka natiis mo ang kaburingan. Kasama sa ano yan eh, kasama sa bilin ni Pablo yan sa Biblia eh. Sa pananampalataya, idadagdag mo pag-ibig. Sa pananampalataya, idadagdag mo pati pagtitiis. Kung gusto mo umakyat sa langit, marami kang titiisin. Hindi biro ang dami ng mga bagay na titiisin mo. At hindi rin naman biro kasi yung reward. Hindi biro ang reward sa mga taong marunong magtiis. Biro mo yung tiisin mo yung kaburingan na nag-aaral ka. Nilalamanan mo utak mo, tinatabaan mo utak mo para pag panahon na, para bumira ngayon ng paggawa ng pera, hindi birong dami ng pera makukuha mo. Hindi naiisip ng mga tao yan eh. Kaya tignan mo, karamihan sa mga tao, lalo na sa mga estudyante, ano ika ang tanong? Ang tanong ay diploma o diskarte. Yung mga iba, bobo, pinipili nila diskarte. Pinipili ang diskarte. Pwede mo naman pagsabayin yung dalawa. Ito kasi ang problema, hindi mo matiis yung kaburingan ng pag-aaral. O ngayon, ano ngayon na nangyayari? Dahil hindi mo matiis ang kaburingan ng pag-aaral, pinipilit mong gumawa ng aksyon sa umpisa pa lang. Tignan mo ngayon na nangyayari. Pagdating sa dulo, minimum ang bayad sa'yo. Ang dami mong anak, tapos nagre-reklamo ka, sabi mo kasalanan ng gobyerno kung bakit mahirap ka. Tama? Bakit? Kasi hindi mo matiis yung kaburingan ng pag-aaral. Hindi mo matiis yung kaburingan ng pagkuha ng diploma. Hindi mo matiis yung kaburingan ng pagpapataba ng utak mo na sana malaki ang kinikita mo, pero ayaw mo kasing magtapos kahit pinapag-aral ka ng magulang mo. Yun ang problema. Tama? Wala masyadong nag-iisip ng ganyan eh. Pero hindi birong laki ng kapangyarihan ang meron sa kamay mo pag kaya mong tiisin yung hindi birong kaburingan. At yan din ang isinasuggest ng Diyos. Tiisin mo ang kaburingan. Bakit? Hindi mo alam kung gaano kahabang panahon yung walang hanggan kapag binigyan ka ng walang hanggang buhay. Wala masyadong nag-iisip ng ganyan. Na hindi birong haba ng panahon yung walang hanggan. Yun pa nga lang, isipin mo to yun pa nga lang konsepto lang yung konsepto lang na you will be living in this life for 60 fucking long years. You will live in this life for 50, 60 years. Tapos, nakapang-asawa ka ng 20 anyos ka. Yung tiisin mo lang yung kaburingan na ang asawa mo for 40 long years. Mananatili kayo ng magkasama, yun at yun lang, at yun at yun lang, at yun at yun lang ang nakikita mo araw-araw. At kwento lang niya, at kwento na, at kwento lang niya ang naririnig mo araw-araw. Eto mo? Tingnan mo, pakita ko lang sa iyo Ito nga tamo. Dahil hindi matiis ang kaburingan, ito sabi niya mayabang ka. Bakit? Kasi hanggang dyan lang kasi utak niya. Hanggang dyan lang utak niya. O ngayon, bakit ka ngayon dito sa live? May mga umakit ng basher, sir. Akit ka ngayon sa live. Pakita mo sa amin kung paano yung hindi kayabangan. Dali. Magpakitang gilas ka ngayon. Bibigyan kita ng oras. Magpakitang gilas ka ngayon. Umakit na, sir. Sige na, go. Wala ka sa tama nito. Pakitang gilas ka na. Ano? Salita ka na. Inaantay ka ng mga tao. Hindi makapagsalita. Tapos ngayon, hindi ka makapagsalita. Ito, isa pa. Akit din natin to sa live. Quit na kayo sa live, ang sabi niya. Kita mo kusa siyang nalaglag Kusa na lang siya nalaglag. Hindi ko ginalaw yan Mag-aakit pa ako ng isa pa para magtulong silang dalawa. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga ganyan, sir, ano lang yan, kulang lang po sa pansin yung mga ganyan. Yan kasi yung sinasabi ko. Ito kasi yung kaburingan ng pag-aaral.
na may mga tao nagtatanong, ang gagawin mo simple lang naman makikinig ka na lang 'di ba? Pero dahil sobrang bobo nga, wala ka namang ibang magawa sa buhay mo kundi nandito ka sa live ko. Bakit hindi ka kasi gumawa ng boring na bagay at mag-aral ka sa sarili mo? 'Di ba? Aral ka na lang sa sarili mo. Ito kasi ang problema naghahanap ka kasi ng action. Naghahanap ka ng action. Yung mga ganyang klase ng mga tao, yung mga may napanood akong video mo nung nakaraan sa YouTube. Nakikipagsagutan ka doon sa isang mong basher na wala namang ibang sinasabi, kundi ang sinasabi lang kupal ka, ganun. Paulit-ulit lang yung sinasabi niya. So ibig sabihin, wala siyang ibang pinupunto, kundi yung galit niya lang sa'yo. Pero wala talagang laman. Karamihan sa mga basher ganyan, kulang sa utak. Kulang sa utak. Karamihan sa mga basher kulang sa utak. Mas okay pa yung kalaban mo nung last year, sir. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Yung may pinaglalaban siya about sa libro, about sa book, tsaka sa Biblia. Ayun, kahit pa paano medyo may laban ng content. Yung inakyat ko kanina, nagko-comment na naman siya, adik. Paano mahina kasi ulo mo Tingnan mo, sobrang hina ng ulo niya, inakyat ko na siya, binigyan ko na siya ng pagkakataon para magbulalas ng saloobin niya. Wala siyang nasabi. Tapos bumaba na lang siya ng kusa. Tama, akyat kita uli, dali. Patunayan mo yung adik na sinasabi mo. O dali, akyat. Ini-invite na kita ulit. Patunayan mo yung sinasabi mong adik. Tingnan mo? Tapos ngayon, tingnan mo, hindi makapagsalita. 'Di ba? Hindi rin siya umaakit sa live. Bakit? Kasi mapapahiya na naman siya ng pangalawang beses Napahiya ng una, walang nasabi, walang laman ng utak Yan mismo eksakto yung sinasabi ko. Na may mga tao, hindi matiis yung kaburingan ng pag-aaral, ang hinahanap nila sa buhay, action agad. Action. Yan ang hinahanap nila. Yung magpapatibok ng ng adrenaline rush nila. Yan, yung mga ganyang klase ng mga tao na ang hinahabol lang sa buhay entertainment, walang laman ng kokotin yung mga yan. Ang problema naman dyan, sir, pagka binigyan mo sila ng action, napipiga naman yung mga utak nila. Tas hindi nila kaya. Hindi kaya. At tingnan mo, inakyat ko na Inakyat ko siya. Nakita mo walang nasabi, tas hanggang bumaba na lang siya. Mag-aakit pa sana ako ng isa pang basher para magtulong na silang dalawa tingnan mo, kusa na lang siya bumaba. Tas yung isa naman, iaakit kong basher, walang option para maiakit siya. Bakit? Kasi syempre, takot din 'di ba? Ang takot nyo lang na iaakit kita sa live. Hindi naman ganun kakomplikado buhay 'di ba? Pag bobo ka pa, matuto ka munang manahimik. Matuto ka munang mag-aral. Matuto ka munang patabain muna utak mo, siguraduhin mo munang sapat ang argumento mo para pag inakyat kita sa live, may valid puntos ka naman, 'di ba? Ganun lang naman 'yun Pili ka lang ng kahit na dun sa mga bagay na sinabi ko, natututulan mo. Kung palagay mo tama ka, mali ako, makikinig naman ako Kaya nga binibigyan ko nga kayo ng oras 'di ba? Bakit? Kasi kahit basher ka, bibigyan pa rin kita ng oras. Para mailabas mo yung mga bagay na laman ng utak mo. Malay mo, mali pala ako. Napatunayan mong mali ako, edi congratulations sa'yo, clap. 'Di ba? Napatunayan mong mali si Chester. Tapos ako naman na natuto galing sa'yo. Pero napakahirap naman nun na sobrang bobo mo nga, ang liit nga ng utak mo. Tapos pag inakyat ka pala sa live, hindi mo pala kaya manindigan. Hanggang doon ka lang sa type. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit? Kasi nga yung simpleng konsepto nga kasi na hindi man lang nila kayang tiisin yung kaburingan na patabain mo kasi muna utak mo. Patabain mo muna utak mo bago ka pumalag sa akin. 'Di ba? Simple lang naman yung konsepto 'di ba? Patabain mo muna utak mo para susunod na haharap ka sa akin, ako naman ang matuto galing sa iyo. Pero dahil napakahina ng ulo mo, hanggang type lang ang kaya mo, pag inakyat ka sa live, wala ka tuloy masabing kahit ano. Wala ka ring maitutol. Bakit? Kasi nga hina ka kasi ng ulo mo Pa-type ka lang, hanggang dyan na lang ang kaya mo 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Sir, pagka live na, napipiga na utak ng mga yan. Follow-up question, Nakakapag-isip na ng mga kung ano-ano Di na kaya, hanggang dun lang. Wala nang pinupunto yung mga sinasabi. Follow-up question, brother. Sir, paano po actually nasagot nyo na about to sa kaburingan. Kasi kapag nagbabasa ako ng libro, lumilipat utak ko. Hindi ako nakakapag-focus doon. Alam mo, ito. Bigyan kita malupit na tip, brother. Bigyan kita malupit na tip. Tinutupi ko yung libro. Bigyan kita na malupit na tip. Doon ako napupokus. Yung kaburingan, pag nagsisimula ka palang magbasa ng libro, based on my experience, na pinagtsatsagaan ko talagang regular na magtsaga talaga na ng boring talaga magbasa ng libro. Pero yung kaburingan, it will only be good for up to almost more or less, pagka bago ka palang nagbabasa ng libro, siguro mga 30 minutes. Pag lampas mo ng 30 minutes,
Dun ngayon magki-kick in sa'yo na ma-entertain ka na mismo dun sa binabasa mo, tapos pipilitin na ng utak mo na intindihin yung binabasa mo kasi wala nang choice yung utak mo. Kasi nga ipinipuwersa mo sa utak mo yung information na ganun. Tingnan mo, parang konsepto yan ng, alam mo yung paghahangin ng gulong, 'di ba? Sa gas station. Yung paghahangin ng gulong sa gas station, merong parte doon na lalabas muna ng konti yung hangin eh. Pag piniga mo yun, yung hangin galing dito sa hose at saka yung hangin galing sa gulong mo, sabay na lalabas at the same time. Hanggang maipuwersa mo ngayon dun sa loob, tapos saka pa lang papasok ng tuloy-tuloy yung hangin papunta sa gulong mo. Kuha mo? Ganon din yung konsepto ng pagtitiis ng kaburingan. Sa umpisa, lilipad muna ang utak mo. Lalabas muna yung mga alam mo. Tapos ang kasunod nun, wala ka ng choice kundi maipuwersa sa utak mo yung mga impormasyon na nasa mga libro. Kasi andun ka na ngayon sa isang state of mind na yung utak mo na kinokondisyon niya na yung isip niya na wala akong choice kundi nandito lang ako. Yung pakiramdam na para kang nakakulong. Tapos you have to make the moment last. Ganon na lang. Follow-up question, brother. Wala na po, sir. Thank you very much. Maraming salamat po. Sige. Sa iba naman. Okay. Bigyan naman. Dito naman tayo sa kabila. Kawawa naman siya. Yung basher binanata ng mga tao. Kawawa ka naman, boy. Kawawa ka naman. Binanata ng mga tao yung basher. Brother, good morning. Taga saan ka? Teka, lalakasan ko lang muna yung volume. Okay, go. Taga saan ka? Hello, brother. Good morning. Taga saan ka, brother? Ako na ba nakakayat, boss? Chi? Hello. O, ito na. Okay na. Nag-hello na tayo sa isa't isa. Taga saan ka? Taga boss, taga Kabuyaw, Laguna. Good morning. Parang napagay yung late nyo ngayon, bossing. Oo, suspendido kasi ako nung mga nakaraan. Suspendido ako nung mga nakaraan. Sa TikTok. Kakalift lang ng suspension ko kaninang alas 5 ng madaling araw. Sabi ko, pa-late ko na ng konti. Actually, late na to eh. Late na to. Kakalift lang ng suspension ko kaninang madaling araw. Hindi ba Question yung mo, boss bro? na galing pang gabing trabaho tapos tayo agad? Nawala ka. Clear naman po yung audio ko. Hello. Yan, okay na. Go. Siguro po madalas na naitatanong rin sa iyo to. Ayon sa Biblia, sir, paano po ba pag-impok ng kayamanan sa langit? Ayon sa Biblia, ang sabi, kapag ikaw ay maglilimos, huwag nang maalaman ng iyong ang kanang kamay ang ginawa ng iyong kaliwang kamay. Upang yung mga bagay na natatago sa lihim, gagantihin ka. Yun yung nakasulat sa Biblia. Pag gagawa ka mabuti, huwag mo papakita sa tao. Bakit? Kasi pag pinakita mo sa tao, yung mismong pagpuri sa'yo ng tao, yun na mismo yung ganti sa'yo. Wala ka namang papala galing sa Diyos. Ganon yung konsepto. So maglalaan ka ng oras para gumawa ng mabuti, para ang dahilan kung bakit mo ginawa yon dahil sa kabilang buhay at dahil sa Diyos, nang hindi ang dahilan mo para magpakita ng tao. Kasi ganon ang karamihan mga tao eh. Siguro nakikita nyo naman yung mga poverty porn, di ba? Dito sa TikTok may nakikita nga akong bago eh. May bago ako nakikita eh. Meron ako nakikitang mga nangangaral sa TikTok na nagdadasal sa TikTok. Ako naman nagtataka kasi sabi sa Biblia, 'di ba? Pagka kayo mananalangin, huwag kayong gagaya sa eskribos at mga pariseo, nananalangin sa mga sa mga pintuang daan para sila'y makita ng mga tao. Katunayan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang sa kanila'y ganti. Yun na mismo yun. Yung pagpaparangal nila sa mga tao, yung kayabangan nila sa mga tao, yung pinapakita nila sa mga tao, yung clap-clap ng mga tao, yun na rin mismo yung ganti sa kanila. Pero kung gagawa ka ng mabuti, brother, at magdadasal ka, ang sabi, pumasok ka sa iyon silid.
Tapos yung ama mo na nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Ganon din naman kapag ka maghihimpok ka ng kayamanan sa langit, yung mga mabubuting gawa mo, wag mo papakita sa mga tao para mapuri ka. Kasi may mga tao gumagawa ng mabuti para purihin lang sila. Katulad ng maraming mga politiko. Yung mga yan, syempre, obviously, wala na silang pakinabang sa langit. May pakinabang sila dito sa lupa kasi makakakuha sila boto. Pero sa langit, wala nang ganti yung mga ganang bagay. Follow-up question, brother. Ngayon, boss, nabanggit din kasi sa Biblia na kunwari may kaaway ka, pero nakalagay sa Bible, ibigin mo ang iyong kaaway at gawan mo mabuti yung mga nag-aano sa'yo. Tama, nakasunod yun. Anong tanong mo doon? So, paano natin mamahalin ng ating kaaway? Nandun din sa talata, kung sila ay magutom, pakainin, kung sila ay mauhaw, painumin. Andun din sa talata eh. Kasi makakagawa ka naman ng Yung halimbawa kasi, makakagawa ka naman ng mabuti sa kaaway mo eh. In case hindi mo alam, makakagawa ka ng mabuti sa kaaway mo. Yun lang, makipag-ayos ka sa kaaway mo, malaking bagay na yun, gawang mabuti na yun eh. Dating kaaway mo siya, hindi mo na siya kaaway ngayon. Law number 2 ng 48 Laws of Power. Law number 2, kung di ako nagkakamali, number 2 o number 3 and 48 Laws of Power. Be careful of your friends, make use of your enemies. If you do not have any enemies, create one. Tapos basahin niyo yung detalye niyon, maiintindihan ninyo kung bakit napakalaking pakinabang ng kaaway. Hindi lang masyadong pinag-uusapan sa lipunan eh, pero napakalaking pakinabang ng kaaway. Eh tingnan mo, yung katulad lang ng konsepto ng yung kay Duterte at saka kay Bongbong. Nakita nyo magkaaway yung dalawa. Nakita ninyo kung anong laking pakinabang kay Duterte at sa anak niya na ang kaaway nila ay yung presidente tapos pinatapon siya ngayon doon sa Netherlands. O ngayon, malaki possibility ngayon na makabawi ngayon sila pagdating ng election. Kasi yung sabi ni Kitty Duterte, patawarin na lang po natin sila, alagaan nyo yung mga katawan nyo, bumawi na lang tayo sa eleksyon. Oo, di ba? Kita mo? Kita mo? Ang laking pakinabang ng kaaway, brother. Kaya nga sabi sa Biblia, ibigin mo yung kaaway. Kasi mas malaking pakinabang sa'yo na minsang panahong may kaaway ka na ngayon yung kaaway mo dati kaibigan mo na. Kasi ang kaaway, pag binasa mo sa 48 Laws of Power, madaming kailangan patunayan sa'yo yan. Maraming kailangan patunayan sa'yo dahil minsan panahong kaaway mo yan. Yung mga kaibigan, halos wala na kailangan patunayan niya. Minsan too much familiarity pa mga kaibigan eh. Pero yung dating kaaway na naging kaibigan mo, maraming kailangan patunayan sa'yo yan. So ngayon, yung mga kaaway mo dati na naging kaibigan mo, makikita mo, minsan magiging matalik na kaibigan mo pa yung mga yun eh. Yun ang sagot ko ron. Lalo na kung marunong ka gumamit ng 48 Laws of Power. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Ito pa, boss, isa lang. Nagpuputol-putol ka, brother. Binabasa ko yung mga tanong ko. Okay. Mukhang ginawa mo yung assignment ko sa'yo. Nilista ko na. Okay, good job. Good job. Sa mga nandito ngayon sa live, pag magtatanong kayo sa akin, ilista nyo na yung tanong ninyo. Ilista nyo na. Kasi you will create more intellectual questions kapag inililista nyo ang tanong ninyo. Plus, alam nyo naman heavily intimidating ang social media kapag inakit kita sa live. So para hindi mo wala sa isip mo, kasi baka ma-mental block, ay sulat mo na. Even better, kung pupunta kayo dito, isulat nyo na yung mga tanong ninyo. Sulat nyo, kasi intimidating ako sa personal. And I have tried my best na wag maging intimidating. Ang problema ko lang, yung facial feature ko, kasama na pati demeanor ko, kasama na pati katawan ko, body language ko, posture ko, nakaka-intimidate talaga sa mga tao. Tanggap ko na nga yun eh. Hindi ko gusto yun, pero tanggap ko na yun. Wala naman ako magagawa ron eh. Nag-a-adjust ako every now and Yung then. aura mo, boss. Yun nga how I wish it could have been different. Pero wala ito talaga Ang hirap namang itanggi ng sarili ko. Sige brother, go, next question. Ayun, isa pang tanong ko is, totoo bang hindi tayo naliligtas ng relihiyon? Ano po ba yung tunay na relihiyon at paano po naliligtas ang tao? Ang dalisay na relihiyon ay ito: dalawin ang mga babaeng baho sa panahon ng kanilang kabigatihan at pag-ingatan ng kanyang sariling walang dungis sa sanlibutan. Nakasulat naman yun kung di ako nagkakamali, 1.27 ni Santiago yun. Paano maliligtas? 15.1 ng unang Korinto. Mga kapatid, pinamamanig ko sa inyo ang ebanghelyo na siya naman naming ipinangaral sa inyo, siya naman ninyong pinananampalatayanan, siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan nito ay ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang mga bagay na nasusulat sa aklat,
maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Nakasulat naman sa Biblia. Hindi naman ganun kakomplikado. Yung ebanghelyo, kailangan mong matutunan. Yung ebanghelyo. At hindi parte ng ebanghelyo, ikapo. Yung iba, full evangelical church daw ang tawag nila sa sarili nila. Full evangelical church, Full gospel. ebanghelyo, full gospel ka, tapos mag-iikapo ka. Hindi naman parte ng ebanghelyo ikapo eh. Hindi parte ng ebanghelyo ikapo. Tinan mo, tanongin mo sa kanila. Saan po mababasa sa Biblia na ang ikapo tinuro ni Kristo sa mga alagad niya at pinapapractice sa mga alagad niya at nanghingi si Kristo ng ikapo sa alagad niya? Meron ba nun? Diba? Wala namang ganun sa Biblia eh. Paalala ko lang pala, hanggang isang oras lang ako rito. Hanggang isang oras lang ako rito. Kasi, una, hindi pa ako natutulog. Masarap sigurong matulog ngayon. Kakasama na rin na baka maban na naman ako, as usual. Okay, yun. Yun, nasagot ko rin, brother. Ayun. Salamat, Boss G. Last question na lang, Boss G. Sumasabi kasi ako sa Project 1M mo. Simula nung nasa Tondo ka pa, talagang sobra ako na-inspired, na-motivate sa mga sinasabi mo. Ang tanong ko lang na is, possible pala na hindi pala, ang share ko na lang rin pala, possible pala na makaipon ka kahit na minimum wage earner ka, Boss G. Ngayon is marang nasa 100k na yung naiipon ko. Then tuloy-tuloy. Congratulations, brother. I'm so proud of you. I'm so proud of you, brother. Kaya pala, Boss G, kahit minimum wage Kahit earner. minimum, kaya talaga. Kaya magre-reklamo yung iba, paano naman kapag may anak? Ano naman ang problema kung may anak? Kung yung mga walang anak, inaabot ng 1 taon, 2 taon, bago makaipon 100,000, ano nang masama kung abutin ka ng 4 na taon o 5 taon para sa 100,000? Diba? Mas mabagal lang sa'yo pag may anak ka. Pero kailangan mong simulan. You have to start somewhere. At ito sigurado ko, hindi ka makakaipon pag reklamador ka. Yun ang sigurado ko. Hindi ka makakaipon pag reklamador ka. Kailangan talaga, kilusan mo talaga yan. Kailangan actively, mag-ipon ka talaga. Yun ang sagot ko rin. Follow-up question, brother. Ayun, Boss G. Magkano Iniisip sinigang na ko baboy? kung paano Wala ka po pwedeng- tayong sinigang na baboy. Sinigang na baka po ito. Sige, tuloy. Paano ka mapapalago yung ipon ka na yan, Boss G? Yung 100k. Kung ano yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Ito ang paraan para hindi mo mapalago yung ipon mo. Hindi mo alam kung ano ginagawa mo, lagay mo dun pera mo. Tingnan mo, ubos yan. Ito mas malala. Totoo. Join ka sa amin. Tignan mo, ubos pera mo. yung mga bagsakan ng networking, join ka sa amin. Akin na pera mo, payayamanin kita. Ingat ka dyan sa mga ganyan. Ingat ka dyan sa mga ganyan. Pagka antunog, Careful. hinihingi ang pera mo, ingat ka sa mga ganyan. Delikado ka dyan. Bakit? Simple lang naman yung konsepto eh. Kung ikaw nga hindi mo alam yung ginagawa mo, pwedeng maubos pera mo eh. Lalo naman kapag ibinigay mo sa kanila, lalong mauubos pera mo. Hindi na babalik sa'yo yan. Pag ang pera mo, hindi lagay mo sa kamay ng ibang tao, huwag ka na umasa babalik pa sa'yo yan. Follow-up question, brother. Yun lang, Boss G. Siguro yung iba naman para makapagtanong yung iba. Maraming salamat sa iyo, Boss G. Thank you, Lord. Thank you sa buhay mo. Salamat. Ay, sorry, naputol ko na. Thank you salamat Request nyo na lang, sana mamatay na ako. Nakakasawa rin mabuhay ng mahaba eh. In fairness naman, pansin ko yun. Pansin ko eh. Kapag alam mo na ginagawa mo rito, gusto mo na tumawid sa kabila para makita mo naman kung ano challenge sa kabila eh. Boring na rito eh. Naboboringan na ako rito, diretso. Naboboringan na ako. Ganda ng shades mo. Hindi po nag-shades para maganda. Salamat po sa compliment, pero naka-shades kasi ang sakit ng sikat ng araw dito eh. Mataas masyado sikat ng araw. Anyways, next tayo. Sayang to si Daryl Silog. May business pa naman yata. Hello po. Good morning, sister. Taga saan ka? Taga Mindanao po, North Cotabato. Pero andito po ako ngayon sa Singapore. Singapore. Okay. Ano tanong mo, sister? Opo. Isang tanong lang po. Naniniwala po ba kayo na dumating yung tao or dumaan sa'yo dahil may purpose? Para saktan ka. Ganun. Mukhang broken hearted ka. Ganito. Broken. Mahirap kasing sabihin na Siguro I will say,
yung tanong mo, kung dumaan ba sa'yo isang tao dahil may purpose, I will say, kung propeta yung dumaan sa'yo, may purpose yun. Pero kung ordinaryong tao lang yung dumaan sa'yo, pwede kang matuto sa kanila. Pwede rin namang masaktan ka sa kanila. Pwedeng yung pagkakasakit ng kalooban mo, siyang maging daan din ang pagkatuto sa'yo. Pero hindi naman automatic yun na ang dahilan kung bakit, alam mo yun, na para bang merong parang, alam mo yun, superpowers na dumaan sa iyo na parang itong tao na to idinaan sa iyo ng Diyos para matuto ka o may purpose ang Diyos. Hindi ganoon. Hindi lahat ng tao na dumadaan sa buhay mo ang Diyos ang dahilan. It just so happen lang na sobrang dami natin, in case di mo napansin, 8.2 billion tayo ng mga tao. So talagang alam mong maya talaga may dadaan talaga sa'yo every now and then. Pero hindi ang dahilan yan. May dadaan tapos. Hindi ang dahilan yan dahil ang Diyos ang nag-ordain no na dumaan sa'yo yung tao na yun. Merong mga ibang tao na oo, ang Diyos siguro ang nag-ordain. Pero hindi lahat ng tao. Bakit? Kasi kung lahat na lang ng tao na dadaan sa buhay mo, ang dahilan kung bakit dumaan sa buhay mo yun, dahil ang Diyos ang may gawa na dumaan sa buhay mo yun. Asan ngayon ang free will? Diba? Lahat na lang pinakialaman na ng Diyos kung ganun. Kita mo? Oo nga po. Yun ang sagot Kasi ko. nag-stay tapos parang ano ba, yung nasasaktan ka. Nangyayari talaga yun, lalo na kapag ayaw mong tigilan yung taong alam mo nang nasasaktan ka sa kanya, patuloy ka pa rin, matigas sa ulo mo pagka ganun. Tanga ba yun? Tanga. Nakuha mo na, nadali mo na. Ayun na mismo. Yun na mismo sagot ko. Katangahan. Ayoko na lang sabihin ng diretso eh. Pero nakuha mo naman eh. O ngayon, pag tinuloy mo pa rin yan, alam mo na. Tama. Follow-up question. Ito po may isang question po ako. Yung sa ano po, yung sa breadwinner. Nako, ayan na naman tayo sa breadwinner. Mababan na naman ako rito. O sige, tuloy. Yung sa breadwinner lang. Okay. Ano tanong mo? Good morning. Kasi yung ano yung sa akin. Tulog ka pala dyan. Di ko alam. Sorry ha. Ingay ko. Sige, tuloy. Ano po kasi yung parang hindi ka makahindi. Pag hindi ka Tapos makahindi, natatakot ako na. magpalit ka muna ng Facebook. Hindi na nga ako nagpi-Facebook eh. Pag hindi ka makahindi, kasi kailangan dumating sa puntong hindi mo na nakikita. Kasi nga, hindi mo nga mahindian. Diba? So, wala kang choice, kundi alisin na lang yung means of communication do sa tao na yun. Wala kang choice eh. Hindi mo mahindian eh. Alam mo, Pilipinas, matuto kayo ng konsepto ng pagkokontrol ng emosyon. Matuto kayo ng konsepto ng pagkokontrol ng emosyon. Sabi mo, ikaw ba, Chester, marunong ka ba mag-control ng emosyon? Madalas, oo. Minsan, hindi. Pero madalas, oo. Lalo katulad dyan, kapag halimbawa, may mga masasamang taong lumalapit sa akin para humingi na naman ng pinaghirapan ko, automatic yun, hindi ko bibigay dun. Bakit? Kasi ang nakasulat sa Biblia, sabi mo, paano ikaw nangyaring masamang tao? Kamag-anak ko yun. Ang nakasulat sa Biblia, ang nanghihiram at hindi nagsasauli, ang gayon ay masamang tao. Yung nanghihiram, hindi nagsosoli, masamang tao yun. Ganon yung konsepto. Yung nanghihiram, hindi nagsosoli, masamang tao yun. Ano ibig sabihin? Pag ang kamag-anak mo nanghihiram sa'yo, hindi sinosoli pera mo, masamang tao yan. Ganon kasimple yung konsepto. Pag kaibigan manghiram tapos hindi Ganon binayaran, din. masamang tao talaga. Oo. Ganon din. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko nga sa inyo, huwag na kayo magpautang pag nasa abroad kayo. Magiging target kayo ng mga taong mangungutang. Bakit? Simple. Hindi nyo kayang maningil. Bakit? Nasa abroad kayo. Diba? Hindi nyo kayang maningil. Ang pinakamagandang gagawin lang dyan sa inyo, pag nangungulit na kayo, bablock kayo. Tapos tignan mo kung makapaningil ka pa pagkatapos nun. Baka nga yung iba nangungutang sa inyo, hindi nyo nga alam kung saan nakatira eh. Kahit nasa Pilipinas pa kayo, hindi nyo alam kung saan nakatira yung mga tao na yun eh. Magtataka ka, ang tagal na panahon hindi kayo nagkita. All of a sudden, biglang nangangamusta na sa'yo itong kaklase mo sa kung saan man. Tapos, kaya pala nangangamusta kasi mangungutang. Ako, ito nga suggestion ko sa inyo eh. Pag mag-a-abroad kayo, boring lang ito. Mahirap lang ito. Pero magpalit muna kayo ng Facebook. Tapos yung mga nasa Facebook nyo dapat, yung mga taong sobrang importante lang talaga sa buhay nyo. Nanay mo, ganun. Yung mga anak mo, yung asawa mo, yun lang. Mga kapatid mo, kahit wag na muna. Bakit? Ang lakas mangutang ng mga kapatid, di na pinagbabayad eh. Ang lakas manghingi ng pera para sa pamangkin mo. Nag-anak-anak sila, sinalаг-anak. Nung nagkakatuta, wala namang kayo ron. Diba? Tapos ngayon, biglang all of a sudden, pagkatasin nyo na ngayon yung pamangkin ninyo, diba? Biglang all of a sudden, kailangan na ngayon ng diaper, sa inyo na hinihingi yung diaper, ba't nagkaganon? Samantalang nagkakatutang kayo, wala naman ako ron. Diba? Kayo lang yan eh. Tama. Kayo lang yung nag-enjoy eh. O ngayon, pag panahon na ng obligasyon, ba't ako damay? Kayo lang yan. Every now and then, mag-chichipin ako dyan. Pag birthday niyang pamangkin ko, magre-regalo akong, birch tree, ganun. O
Pampers, ganun. Pero lahat na lang, linggo-linggo nanghihingi kayo, sobra naman yan. Sobra naman yan, abusado naman kayo masyado. Pagka ganun, i-block mo na muna yan. Block mo na muna yan. Sabihin mo, hindi mo matiis. Ba't kasi hindi mo tinitiis? Diba? Ba't kasi ayaw mong kontrolin yung emosyon mo? Tignan mo, Pilipinas, makinig nga muna kayo sa akin. Akin muna sandali attention. Akin muna sandali attention. Tingnan mo, pansinin mo. Kung hindi nyo napapansin, Pilipinas, sa sobrang dami ng mga ipinagkamali nyo sa buhay, i-check nyo yung emosyon nyo. Mali ang gamit mo ng emosyon, kaya madalas na pagkakataong ka magkamali. Check nyo yung emosyon nyo. Yung pinautang mo na hindi nagbayad, na nagmamakaawa sa'yo, tignan mo, nasobrahan ka sa awa, wala sa lugar. Hindi ka na practical mag-isip eh. Alam mong kailangan mo yung 5,000 at 5,000 lang talaga meron sa'yo. Bakit ipinautang mo yung 5,000? O ngayon, napunta ka ngayon sa isang gipit na sitwasyon na ikaw pa ngayon yung kailangan magmakaawa dun sa nangutang sa'yo para isoli sa'yo pera. Bakit? Kasi nga, mali nga kasi gamit mo ng emosyon. Hindi mo sinamahan ng utak. Alam mong kailangan mo pa pala yung pera, ba't pinautang mo ron? Diba? Tapos tignan mo, alam mo na may diferensya. Alam mo nang may problema. Pero pinili mo pa rin siya. Tingin mo yung tawa mo, wala sa hulog. O, diba? Maninood. Sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Bakit? Kasi nga, mali nga kasi gamit mo ng emosyon. Alalahanin ninyo halos, pakita ko sa inyo ha. Pilipinas, akin muna sandali attention. Patunayan ko lang sa inyo to. Naaalala nyo, bawat isa sa inyo, lahat kayo meron ganitong experience. Yung pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay. Alalahanin mo. Tapos alalahanin mo rin anong emosyon ang ginamit mo dun. Mali gamit mo ng emosyon. Type yes dun sa mga mali ang gamit mo ng emosyon. Type no kung palagay mo hindi. Palagay mo tama ang gamit mo ng emosyon. Sige, tignan lang natin dito. Tignan lang natin sa survey. Ayun o, tignan mo. So may nag-yes na. Sigurado may magno-no dyan. Pero ang kailangan mong makita, yung majority. Sinong majority? Yung majority ba nag-yes na mali ang gamit nila ng emosyon? O nagno-no? Ayan o, kita mo. May mga nagno-no dito, may mga nag-yes. Mukhang ang greater majority nag-yes. See? Tama. May mga nagno-no. Kasi syempre, hindi mo naman malalahat yan eh. May mga pagkakamali talaga na kahit logical ka mag-isip, mali pa rin talaga kasi hindi mo masyado napag-isipan. Hindi naman talaga parte ng pag-iisip mo nun, mga panahon na emosyon. Pero tignan mo, ang karamihan dito nag-yes. Oh. Lalo pag biglaan na. Yan mismo sinasabi ko sa inyo, ingatan nyo sarili nyo sa mga biglaan sitwasyon. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyan. Lalo na yung naglalagay ng sense of urgency na para bang ang dating nagmamadali silang mangutang sa'yo, tapos bibigyan ka pa deadline, pabayaan nyo yung mga yan. Hindi na magbabayad yan pagka ganyan. Binabanatan ka ng deadline, pabayaan nyo yung mga yan. Yung mga magpuputulan ng ilaw, magpuputulan ng tubig, pinapalayasan, nirerentahan, pabayaan nyo yung mga yan. Pabayaan nyo. Hayaan nyo sila. Bakit? Yung mga mapuputulan ng ilaw, mapuputulan ng tubig, pinapalayasan, nirerentahan, yung mga yan, alam nyo na hindi ka naman isang buwan lang hindi nakabayad, putol na agad ang ilaw mo eh. Hindi naman isang buwan ka lang hindi nakabayad ng tubig, putol agad ang tubig mo eh. Hindi naman dahil isang buwan ka lang hindi nakabayad ng renta, pinapalayas ka na kagad eh. Hindi. Ano ibig sabihin? Irresponsable sila sa pera. Irresponsable. Ngayon, pag yan ngayon ang inilalapit sa'yo, pabayaan mong paputulan sila ng ilaw, pabayaan mong paputulan ng tubig. Dahil irresponsable sila, alam mo na rin na pag pinautang mo yan, para mo na rin kinonsinti yung kalokohan nila, tapos, ikaw ngayon ang malalagay sa isang gipit na sitwasyon para kailangan mo pa silang kulitin at magmakaawa na isoli sa'yo yung pera mo. Huwag mo ilalagay sarili mo sa ganong sitwasyon. Pag nagmamadali, at para bang ang dating ikaw lang ang may kapasidad na rumisolba ng problema nila, pabayaan mo sila. Pabayaan mo sila. Pabayaan mo sila. Yun ang sagot ko sa inyo. Opo. Follow-up question, sister. Pwede po makahingi ng tips paano makontrol yung emotions? Unahin mo munang alamin kung ano yung pinakadulo bago ka pa magdesisyon. Unahin mo munang alamin yung dulo bago ka pa magdesisyon. Baba, tinan mo. Paano mo makokontrol ang emosyon mo sa kapatid mo na nanghihingi sa'yo ng panggatas ng inaanak, ng pamangkin mo? Paano mo makokontrol? Pag nagbigay ka ng pera dyan, alam mong next month, kailangan na naman nila ng panggatas. Ngayon, alam mong next month, susunod na linggo, kailangan na naman ng panggatas. Kanino kukunin yung panggatas? Siyempre sa trabaho nila. Diba? Sa trabaho nila. Siyempre may mga trabaho naman yung mga yan eh. Diba? Tapos ngayon, ito ngayon ang problema. Susunod na bago dumating ang payout, pecha de peligro. Mangangailangan na naman ng panggatas.
Tapos, pag nangailangan na naman ng paggatas, ano ngayon na mangyayari? Sa'yo na naman ang lapit. Bakit? Pecha de peligro na eh. Ito naman ang tanong ko. Kung hindi mo pala kayang mag-anak, ba't nag-anak ka? At hanggang kailan mo kailangan mangutang na mangutang at manghingi na manghingi sa kapatid mo? Diba? Ngayon, dun mo na ngayon ilalagay yung tigas ng puso mo. Matuto ka ng konsepto ng tigas ng puso, hindi puro awa, hindi puro awa. Wala tayong pag-uusap sa awa. Ang awa lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Pero dapat malaman mo kung kailan nakakatulong ka sa awa mo at kailan ka nangungunsinti na lang ng kalokohan nila. Bakit? Pare-parehas kayong pupunta sa impyerno niyan. Nangungunsinti kayo. Alam mo na nga niloloko ka eh. Nagpapaloko ka naman. O, di ba? Ikaw, sila na nanloloko sa'yo at saka ikaw na pumapayag lokohin ka nila para magpatuloy yung panloloko nila sa'yo. Ano ngayon ang labas? Parehas kayong gago. Tama? Yan ang sinasabi ko. Yun na mismo ang punto ron. So ingatan nyo yung breadwinner na yan. Tangina, hindi talaga ako fan ng breadwinner. Hindi ako fan yan, sorry. Ang pangit ng tingin ko sa mga breadwinner. Although hindi naman lahat, dahil may mga iba, PWD magulang nila o senior na magulang nila, matatanda na. Pero yung 18 anyos pataas, wala pa namang senior, yung kapatid mo, tinatamad lang magtrabaho, nagparami ng anak, sa'yo ngayon isasaksak yung mga anak niya, tapos ikaw ngayon magbe-breadwinner doon, ako putang, ina mo, gagawa na naman ng bagong obligasyon yan. Tapos sasaksak na naman sa'yo ngayon yung susunod na obligasyon gagawin nila. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo, Pilipinas, matuto kayo. Pag ang obligasyon, kinukuha nyo sa mga tao, inaalisan nyo sila ng obligasyon, gagawa ng bagong obligasyon yan, sasaksak uli sa'yo. Kinuha mo na naman, gawa na naman silang bago, saksak uli sa inyo. Kinuha mo na naman, gawa na naman silang bago, saksak uli sa'yo. Dapat matuto ka. Pag ang tao, tinatanggalan mo ng obligasyon, gagawa ng bagong obligasyon yan. Tapos sa'yo ulit isasaksak. Matuto ka. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, sister. Wala na po. Okay, thank you very much. Thank you. Sige. Thank you po. Okay, ganito. Mag-end live lang muna ako rito sa The Chichester kasi nagkaroon ako ng restriction eh. Dahil nagkaroon, teka, patingin mo na ako sandali. Sa mga nandito, gusto ko lang makita kung tataas pa yung viewers kasi may restriction ako eh. Ang sabi, hindi daw kasi ipapakita sa iba. Penge nga muna ako ng 60,000 hearts. 60,000 hearts. Tignan lang natin kung tataas ito. Pag umabot ng mga 400 ito, tuloy na lang natin. Kahit may restriction. Pag umabot ng 400, penge muna ako 70,000 hearts dito. Tignan lang natin. 288. Tinatin ko tutungtong ng 300 to. Pag tungtong ng 300, tuloy na lang natin to. 290. Ayan. Tignan natin kung aakit pa ng kaperaso to. 285 eh. Bumababa eh. 288. 288. Akit tayo ng isa. Tignan natin kung aakit ito. Lods. Recent guest. Lods. Wala si Lods. Sayang. Isang bilang. Oh, ano yun? May pumasok. Sino yun? Oh, brother, good morning. Ayan, pumasok. Okay. Taga saan ka, brother? Nawala. Okay. Oh, legit ba to? Si Ato? Tingnan natin to. Bakit natin si Ato? Wala. 65,000 followers eh, si Ato. Legit ba to si Ato? Hindi natin ko si Ato talaga to. Si Class S na pangit. Tito Jang. Morning, brother. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Sapampalay, Bulacan. Sa Pampalay. Ato, pangit on YouTube. Wala. Ato, akit ka nga rito. Tingnan nga natin to si Ato. Akit to si Ato. Sige, brother. Wala eh, loading lang eh. O, Ato, baba muna kita ha.
Akit ka na lang uli maya-maya konti. 65,000 followers eh. Hindi ko alam kung legit na si Ato talaga yun. Ato on YouTube nakalagay eh. Class S na pangit. Nonood din ako dun dati. Tapos, ngayon, hindi ko na siya nakikita masyado. Tito Jang, good morning brother. Taga saan ka? Taga Sapang Palay, brother. Sapang Taga Palay. Sapang Palay, Bulacan. Okay. Ano tanong mo brother? Unang tanong ko, Sarap na ito yun. Yung bang pagmamano ng mga Pilipino, considered ba as pagsamba? Ang nakasulat sa Biblia, yung pagsamba, pagluhod. Tayo'y magsiluhod, tayo'y magsiyukod, tayo'y magsisamba sa lumalang sa atin lahat. Wala akong nabasa kasi sa Biblia na pagmamano eh. Ang meron sa Biblia, pagpapatong ng kamay. Pero yung pagpapatong ng kamay, pagpapasa ng responsibilidad yun. Hindi yun parang pag ganun. Ang pagpapatong ng kamay, as in, papatungan talaga ng kamay. Pero pagpapatong na pag-aatang ng responsibilidad, yung pagpapatong ng kamay. Hindi siya pagmamano na parang yung kamay ilalagay sa noo. Wala akong nabasang ganun sa Biblia eh. Meron ako nabasa yung kanang kamay at saka yung noo. Tanda daw. Tanda ng Antikristo. Pero duda akong yun yung pagmamano. Kasi ang nakasulat doon, lalagyan ng tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Wala naman akong nakikitang inilalagay na tanda sa kanang kamay at saka sa noo sa pagmamano. Ang nakikita ko, dinidikit. Pero tanda, wala akong makita. So, tungkol dun sa tanong mo, hindi ko nabasa sa Biblia na yung paglalagay ng kamay sa noo pagsamba. Wala akong nabasang ganun sa Biblia eh. Kasi sa Biblia nga, kung titignan mo, si Kristo nga, hinugasan yung paa ng mga apostoles niya. Hindi ko alam kung hinalikan. Kasama ba ron? Meron ba kayo nabasang talata na hinalikan niya yung paa ng mga apostol niya? Basta ang nabasa ko, hinugasan niya yung paa ng mga apostol niya. Yun ang nababasa ko sa Biblia. Hinugasan yung paa ng mga apostol. Kung si Kristo ginawa yung paghuhugas ng paa, hindi ko naman makita na pagsamba yung paghuhugas ng paa. Bakit? Kung pagsamba yun, hindi gagawin ni Kristo yun. Yun. Mas mataas naman yung kamay kesa sa paa. So, kung yung kamay ilalagay sa noo, hindi ko nakikita as parang pagsamba yun, brother. Hindi ko nakikita as pagsamba yun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question. Okay. Salamat, brother. Ang next question ko po, tawag dito? Meron po bang tamang paraan ng pagdadasal, yung tamang forma, posisyon? Bukod dun sa nakalagay sa talata na dapat papasok ka sa sarili mong silid, hihingin mo yung mga ganung bagay, brother. Meron, brother, meron. Pag sila Kristo ang nagdadasal, pag nagdadasal sila, nakapatira pa. Parang sa Muslim ang itsura. Parang sa Muslim. Ganon sila magdasal noon. Pag binasa mo sa Biblia, nakapatira pa. Ang tawag sa Biblia, kung hindi patira pa, nanikluhod. Pag tinignan mo sa sa Hebrew text, ang nakasulat dyan, tetaime. Yung tetaime, horizontal position, hindi siya vertical, horizontal position. Yun ang nababasa ko sa Biblia. Parang halos kaparehas sa Muslim kapag ka nagdadasal sila noon, nakapatira pa. Okay po, salamat po. Follow-up question, brother. Unusual sa iyo yun, Hindi mo na-expect last na yun, Opo, last na po. Speaking of Kristo, ang tanong ko lang po na medyo hindi ko makuha yung sagot. Kasi ang sinasabi po, 'di ba, si Kristo ay galing sa lahi ni David. 13 lahi mula sa lahi ni Abraham. Pero ipinanganak ni Maria na birhen. Paano pong nanggaling siya sa lahi ni Abraham? Ayon sa sinasapantaha, kung nakita mo yung talata. Ayon sa sinasapantaha. Yun yung pagkaalam ng mga tao. Nakasulat yun Ayon sa sinasapantaha. Basahin mo ulit yung talata. Dahil kay Jose. Oo. Ayon sa sinasapantaha, nakasulat yun. Ewan ko kung nabasa mo yung talata na yun. Pero nakasulat yun na kay Mateo yung kung di ako nagkakamali o na kay Lucas. Ayon sa sinasapantaha. Pero hindi siya diretso talagang galing kay Hindi siya diretsong galing kay Jose.
Mm-mm. Follow-up question, Sige brother. po, brother. Salamat po. Sige. So far, wala na po. Apo. Okay. Salamat. Thank you. Okay, next tayo. Makita na natin, baka bumalik si Ato. Wala. Okay. Wala. 65,000 followers yun eh. Yung nandito, Ato on YouTube. Eh mukhang, siguro baka legit yun na si Ato talaga yun. Sayang di natin naiakit. Nagkaroon sana tayo ng guest na sikat. Million din ang followers nun ni Ato eh. Okay, akit tayong bago. 55 minutes, siguro last 2 questions na lang ito. Inuwi. Sir, may YouTube ka? Oo, naka-live ako ngayon sa YouTube, The Chichester. Nag-live ako ngayon sa YouTube para mapanood ng mga tao yung replay. Kasi nung mga nakaraan sa Facebook ako nagla-live, ang problema ko, naban ako sa Facebook, so wala ngayon akong access do sa 3 mga pages ko. Gumawa kami ng bagong page, pero ang sabi, after 60 days pa daw bago makapag-live dun sa bagong page. Napabuti pa ngayon kasi ang YouTube ko monetize eh. O di may pambayad na ako ngayon sa editor kapag ka nanood kayo sa YouTube. Kasi yung editor kasi out of pocket ko yan, sarili kong pera gamit ko dyan eh. Wala kasi akong kinikita rito, just so you know. Walang kinikita. Anyways, go. Anyway, good morning. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga Taytay po. May bumati sa akin, nakakatuwa naman. Belated happy birthday, man. Salamat, brother. Salamat. Okay. Ano tanong mo, sister? Diyan ka lang po, kapit bahay ko Ang lang. question ko po, paano po kaya makamove on totally sa ex na matagal na nakarelasyon? Busy pa rin po ako sa work, pero bago matulog sa gabi, naalala ko pa rin po yung happy memories namin together. At madalas ko pa rin po siyang napapanaginipan. Merong tawag doon sa proseso na to eh. Ang tawag, compartmentalization. Compartmentalization. Yung compartmentalization, yun yung ang isip mo eh lalagyan mo ng mga kwarto. Lalagyan mo ng mga kwarto. Doon sa isa sa mga kwarto, andun ang trabaho mo. Doon sa isa sa mga kwarto, nandun ang pamilya mo. Tapos doon sa isa sa mga kwarto, nandun lahat ng mga memories ninyong dalawa ng magkasama. Tapos isasarado mo na muna yung kwarto na yun pansamantala. Tapos kakandaduhan mo muna pansamantala. Tapos hindi mo na muna iisipin pansamantala. Compartmentalization. Ganon din yung ginagawa ko eh. In case hindi nyo alam, kakahiwalay ko lang kasi sa ex ko. Just so you know, para aware lang kayo. Kasi Project One, di ba? Sa pagmamahal ko sa mga tao, pabayaan ko na yung sarili ko. Pabayaan ko yung relasyon. So ngayon, wala, kung ano yung nararamdaman mo, ganun din naman yung nararamdaman ko, parehas lang naman tayo. Pero meron kasi akong ganun sa sistema ko, compartmentalization. Kung saan nandun lang lahat ng mga masasayang memories namin together sa isang maliit na kwarto, malaking kwarto sa loob ng isipan ko. Tapos nakakandado muna yun pansamantala. Hanggang sa dumating yung panahon na kaya ko na ulit pumasok dun sa kwarto na yun para alalahanin yung mga magagandang memories, and then I will smile again. Yun ang ginagawa ko. Ang pwede mong gawin kung hindi mo kaya yung katulad nung sa akin na compartmentalization, gawin mong busy yung sarili mo sa paghahanap buhay. Unahin mo muna ang sarili mo. Pagandahin mo yung katawan mo, pagandahin mo yung mukha mo, pagandahin mo yung isipan mo, pagandahin mo yung puso mo, pagandahin mo yung relasyon mo sa Diyos, pagandahin mo yung relasyon sa pamilya mo. Pag sobrang busy mo na, unti-unti, after some time, the hurting will fade. After some time, unti-unti, kakalakad mo ng kakalakad at kakapaulit-ulit ng mga bagay na ginagawa mo sa araw-araw na kinabibisihan mo at kinapapalooban ng isip mo sa araw-araw, unti-unti, humuhupa na rin yung sakit. Sakit, no? Ganon talaga eh. Minsan may mga tao talaga na dumadaan lang sa buhay natin. Sa sandaling panahon, liligaya ka. Sa sandaling panahon, siya na rin yung magiging dahilan ng pagkalungkot mo. Pero sandaling panahon lang din naman yun. Kasi yun ang kagandahan sa konsepto ng pagiging tao. Isa sa mga bagay na na-appreciate ko sa sangkap ng pagiging tao, yung konsepto ng kalimot. Yung konsepto ng kalimot. Meron akong swerte na wala sa iba.
Kasi as much as merong mga tao na merong parang photographic memory at talagang sobrang ganda ng memorya nila, ako meron akong swerte. Ang isa sa mga pinakamalalaking swerte ko sa buhay na to, hindi ako masyadong matalinong tao. It may come to you as a surprise, pero masipag lang ako magbasa. Masipag akong ipaalala sa sarili ko lahat ng mga bagay na dapat naaalala ko. Pero kailangan ko pang ipaalala sa sarili ko ng paulit-ulit yun kasi hindi masyadong maganda memorya ko. Hindi masyadong maganda memorya ko. Nakakalimot ako ng maraming bagay ng buhay. At dahil dun sa kalimot na yon, na swerte na medyo marami sa akin, minsan pati yung mga sakit ng kalooban, makakalimutan mo na din. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Walang yaka talaga, Leche ka. Pinaalala mo pa sa akin. Sorry po. Ay, Sorry nako. na po. Ay, nako. Ay, nako. May isa pa akong question, brother. Sige. May way po ba para malaman kung ang isang tao ay bigay ng Diyos? Oo. Kapag ka yung tao na yon hindi makakasama para sa'yo. 1:18 kung di ako nagkakamali ng Santiago. Bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob ay bumababa buhat sa ama ng mga ilaw, na sa kanya ay walang pagbabago ni anino ba ng pag-iiba-iba. Pagkagaling sa Diyos, alam mong hindi makakasama para sa iyo. And that person will complement you, and you will also have fights here and there. Magkakaroon pa rin kayo ng mga pagtatalo. Pero yung mga pagtatalo ninyo, hindi mga nakaka-damage ng pagkatao. Kasi may mga pagtatalo nakaka-damage talaga ng pagkatao eh. Yung bang nagsasakitan na lang kayo ng salita. Tapos anong goal mo? Masaktan siya ng salita. Yun ang nakakalungkot sa isang pagsasama. Yun ang nakakalungkot sa isang pagsasama. Yung minsang panahong masaya kayo, yung minsang panahong walang hanggan, yung minsang panahong habang buhay, minsang panahon lang pala. Tapos isang araw, forever ends one day. So, ganun talaga eh. Nangyayari talaga yun eh. Kailangan nga lang talaga alamin mo kung kailan yung panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil ng pagyakap. Yun nga yung sinasabi ni Solomon sa Biblia. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani. May panahon ng pagkapanganak, may panahon ng kamatayan. At meron din namang panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil ng pagyakap. Ganun lang talaga buhay. May mga pagkakataon talagang minsan curveball, hindi mo ina-expect. Pero ako, swerte ako. Kasi yung direksyon na kinapaparoonan ko, direksyon na mas malaki pa at mas importante pa kaysa sa sarili ko at kaysa sa buhay ko. Kasi going full speed ahead ako papuntang kabilang buhay eh. Diba? All of us will die. Diba? Na yung mga iba sa inyo, baka nagsusumakit ka pa sa pera, baka nagsusumakit ka pa sa bahay, sa kotse, o sa pagsasama ninyo na maayos, o sa mga anak ninyo. Meron akong swerte na halos lahat ng bagay kasi sa mundo na nagustuhan ko, natikman ko na rin halos lahat. Hindi naman masasabing lahat, di ba? Pero halos lahat ng gusto ko natikman ko na. Lahat ng mga bagay na wala sa akin, mga bagay na hindi ko naman na kailangan yan eh. Lahat ng mga bagay na kailangan ko, nasa akin na lahat. Pananamit, pagkain, bubong sa ibabaw ng ulo, lahat ng kailangan ko nasa akin na. Lahat ng mga bagay na wala sa akin, mga bagay na hindi ko kailangan yan. Add-ons lang yan. Siyempre, di naman ako hipokrito, diba? Kung madagdagan yung mga bagay na meron sa akin, bakit hindi? Pero hindi ako going full speed ahead na madagdagan yung mga bagay na meron sa akin. Kaya kung hindi nyo nakikita, as much as meron akong YouTube, diba? Nakita ninyo meron akong YouTube. Matagal naman na talagang tong YouTube na to eh. Itong YouTube na to, sobrang tagal na to eh. Pero yung YouTube na meron ako, hindi ako dyan nagla-live. Nagla-live ako sa Facebook. Kasi hindi naman na importante sa akin kung kumita o hindi. Yung Facebook ko kasi na pinagla-livean ko sa mahabang panahon, yung Chichester Official, wala namang monetization yun eh. Canceled ang monetization.
suspendido ang monetization sa mahabang panahon. Yung Project 1M, yun monetize yung stars nun. May stars yun. Wala nga lang ads, pero may stars yun. Yung ano naman, yung The Chichester naman, yung pula, yun talaga legit. Lahat ng monetization kompleto ron. Pero hindi ko ginagamit yung The Chichester na pula. Ang ginagamit ko, yung Chichester official na kulay blue sa Facebook. Ang dahilan kasi, ayun isa sa mga bagay na napansin ko sa sarili ko eh. Yun din ang dahilan kung bakit mahal ako ng maraming mga tao eh. Kasi hindi ako nagsusumakit sa pera. Isa sa mga bagay na napansin ko sa sarili ko, kapag ka pera ang dahilan kung bakit ko ginagawa isang bagay, pumapangit yung craft eh. Pumapangit yung craft. Ano ibig ko sabihin? Dahil naghahabol ka ng pera, ang importante lang sa'yo mag-viral. Hindi na importante sa'yo yung nararamdaman ng kapwa-tao mo. Basta ang importante, mag-viral. Bakit? Kasi pag nag-viral, maraming nanood, marami ka ring pera. Pero hindi naman kasi ang purpose ko rito sa social media, pera eh. Tingnan mo, after all those years na nasa social media ako, na mahigit 1 taon, pa 2 taon na malapit na. Hindi mo masasabi na pera ang dahilan kung bakit ako nagtsatsaga eh. Kasi tignan mo, yung sa Tondo, derechahan, yung sa Tondo, wala namang kinita social media ko dun eh. Merong mga nagbibigay ng stars every now and then. Pero yung mga stars na yun, sapat ba para sa pagod ko? Sapat ba para sa puyat ko? Sapat ba para bumaba ako sa laylayan ng lipunan para ipakita sa inyo kung paano gumawa ng pera na ako'y nagtatalop ng basura? Mas malaki pa sa sweldohin ko kung nagtrabaho na lang ako sa corporate eh. Diba? Mas malaki pa sa sweldohin ko kung nagtrabaho na lang ako sa corporate kung pera lang naman ang dahilan kung bakit ako nagtsatsaga ron. Pero tingnan mo, hindi na importante sa akin yung konsepto ng pera masyado eh. Hindi na eh. Oo, sige, importante, pero hindi siya number 1 sa priority. Bakit? Kasi ang importante sa akin, kapwa-tao ko eh. Kasi I already have enough. Meron na akong sobra para sa sarili ko. Paano mo nasabi, Chester? Kasi hindi naman yan dahil ang dami mo ng pera, Chester. Hindi naman ganun eh. Kasi masyadong kayabangan naman na sabihin na maraming pera. Hindi ganun. Ang dahilan kung bakit ko nasasabi, kasi wala naman akong katulad ng swerte ninyo eh. Na kayo, may pamilya, may magulang, may mga kapatid na umaasa, may asawa, may anak. Wala naman akong ganun eh. Wala akong anak, wala akong asawa, wala akong mga kadugo na itinuturing ko na pamilya. So ako lang talaga, stand alone. May mga tao ako na itinuturing na pamilya sa paligid ko. Pero mga taong hindi ko kadugo yung mga yun. Ngayon, ang importante sa akin ang buhay ng kapwa-tao ko. Gusto kong makita na umalagwa yung mga buhay ninyo. Yung minsang panahon, hirap na hirap ka sa buhay, di mo alam kung paano mapapakain ng maayos yung anak mo. Di mo alam paano mapapabahayan yung anak mo. Di mo alam kung paano mapapaaralin ng maayos yung anak mo. Pero dahil nanood ka sa akin, may natutunan kang konting bagay, natuto ka kung paano magsikap, natuto ka kung paano magpursige, natuto ka kung paano trumabaho ng gusto. Natuto ka rin kung paano mag-ipon. Tapos ngayon, masasabi mo na ngayon sa sarili mo na kahit papaano, kahit hindi man mayaman yung turing mo sa sarili mo, kahit papaano, napapaaral mo na anak mo ng maayos, kahit papaano, nakakakain na kayo ng disente, kahit papaano, nakakapasyal na kayo sa mga lugar na hindi nyo inakalang dati kaya nyo palang puntakan. Dahil dati, isang kahig, isang tuka. Dati, bago pa dumating yung payout, nangungutang ka na. Pero ngayon, may mga tao na nangungutang sa'yo. Tapos ikaw pa ngayon na nagpapatubo sa kanila kasi may sapat ka ng puhunan para makapagpautang para sa ibang tao. Minsang panahon, masakit yung puso mo kasi hiniwalayan ka niya. Minsang panahon, masakit yung damdamin mo kasi namatay yung magulang mo. Tapos, I have given something to you, things that you should ponder on your mind, na kahit papano nabawasan ng konti yung sakit. Kahit papano, hindi mo man masabing naka-move on ka dahil sa akin, kahit papano nakatulong ako kahit konti sa buhay mo. Tapos kahit papano, dun sa kahit papano na yun, baka sakali, kahit papano, baka sakaling kahit papano, pagka luluhod ka, tapos magdadasal ka, baka sakali, kahit pa paano maalala mo ko. Yan lang naman yung hiling ko eh. Wala naman akong hinging pera sa inyo eh. Wala akong hinging pera sa inyo. Wala akong tinitinda sa inyo.
Sinigang, okay. Pumunta ka rito. Pero alam niyo, lalo na sa mga nasa Visayas, lalo Mindanao, alam niyo naman na hindi kayo makakatikim ng sinigang malibang bumisita kayo dito. Na alam niyo rin namang hindi niyo gagawin dahil napakamahal ng pamasahe. Pero alam niyo rin at the same time, siguro naman nararamdaman naman ninyo yung pagmamalasakit ko sa inyo. Na hindi na Ramdam po importante. namin. Hindi na importante kung bumili ka o hindi. Hindi na importante kung mabentahan kita o hindi. Hindi na importante kung kumita ako o hindi. Ang importante ay nakapakinabang ka. Ang importante, yung sakit ng kalooban na nararamdaman mo sa mahabang panahon, nabawasan ng konti. Ang importante, yung dating buhay mo na walang direksyon, walang pangarap, kikita, mauubos, kikita, mauubos. Ngayon, meron ka ng konting ipon. Yun ang importante sa akin. Yung buhay ng kapwa-tao ko. Yun ang isa sa mga swerte ko na wala sa iba. Kasi kung meron kayong swerte na may pamilya kayo, wala akong ganun eh, katulad nun sa inyo. Ng mga kadugo ninyo, tinuturo niyo yung pamilya. Wala akong ganun eh. Malas lang talaga ako. Diba? Tsamba ko lang talaga. Maalat lang talaga sa akin ang buhay. Tsamba lang talaga. Pero kahit na magkaganon, alam ko naman na may direksyon naman ako sa buhay. Hindi nga lang papunta sa mga kadugo, hindi nga lang papunta sa mga kaibigan, pero sigurado naman ako, it is worth living. And I also believe that my direction is also worth dying. Nabuhay ka, brother. Huwag na, ang kulit nyo eh. Ulit tayo dyan. Ulit tayo dyan. Dumadami kami nagdadasal para sa'yo. Ang dasal, sana tanggapin ako sa kabilang buhay. Huwag nang humaba pa buhay at mabuhay pa. Ayoko na nga eh, 'di ba? Nakakasuya. Kayo na lang Ingatan yun ka eh. nawa. It is you being selfish na gusto ninyong manatili ako rito. Pero ako ang gusto ko, tumawid na sa kabila. Naka-do not resuscitate ako. So kung sakali mang maging kahalat ako sa kalsada, o kung ano man ang mangyari sa akin, pinapaalala ko lang sa mga medical team na mapupunta sa akin, pabayaan nyo lang ako mamatay. Let me die in peace. Ayun. So ayun, overall, mahigit 1 oras naman na tayo. Magandang umaga sa inyo Pilipinas. Ako'y matutulog muna kasi malalim na mata ko. Pula na rin yung mata ko eh. Maraming salamat, brother. Nagkita-kita tayo sa susunod. Good night everybody. I love you all. Bye-bye. Paano ba mag-end ng live sa Facebook?